sa panibagong paghabol at pilit na pagdikit ng mga barko ng China sa barko ng Pilipinas. Coast Guard at People's Liberation Army Navy ng China nagkabanggaan. Mga barko ng BIFAR na magre-resupply mission inugahan ng tubig ng barko ng Chinese Coast Guard. Sa gitna niyan, Pangulong Bongbong Marcos nanindigang hindi uurong ang Pilipinas sa pagtatanggol ng teritoryo nito. We have a duty to perform. So no, we never back down. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Barko ng Pilipinas ang tinarget, pero dalawang barko ng China ang nagkabanggaan. Sa gitna yan ang pagtugis nila para sana bombahin ng tubig ang barko ng Philippine Coast Guard. Dambuhalang barko ng Chinese Navy ang isa sa mga humabol sa barko ng Pilipinas na mag-aabot sana ng ayuda sa mga mangingisdang Pinoy sa Baho de Masinloc. Nag-alok pa ng tulong ang PCG sa mga nagpalutang-lutang na Chinese crew. Pero imbes na tumugon, nagtangka muli ang China na manghabol. Sakay ng BRP Suluan, nakatutok live si Rafi Kima. Rafi. Nasaksihan nga natin mismo, Mel, Vicky, Emil, kung paano bumangga ang isang barko ng Chinese Coast Guard sa isang barko ng People's Liberation Army Navy dahil sa kakahabol dito sa ating sinasakyang BRP Suluan ng Philippine Coast Guard habang papalapit kami sa Baho de Masinloc, Coast Scarborough Shoal. Bago nito ay nakailang dangerous maneuver na yung dalawang barko ng China sa paghahangad na maharangan at maitaboy itong ating sinasakyang barko ng Philippine Coast Guard. Ganito na kalapit sa likuran ng BRP Suluan ang dalawang barko ng China habang pilit kaming hinahabol palapit sa Baho de Masinloc. Tila iipitin pa yata kami nitong dalawang barko. Kalahating oras nang hinahabol ng CCG 3104 at PLA Navy 164 ang BRP Suluan habang patungo kami sa direksyon ng Baho de Masinloc para sa Kadiwa Mission. Ilang beses dumikit ang dalawang barko ng China na pilit namang iniiwasan ng kapitan ng BRP Suluan. Ang patrolya ay bahagi ng regular na pag-iikot ng Philippine Coast Guard sa Exclusive Economic Zone ng bansa. Kasama rin sa misyon kanina ay para ipaabot ang tulong sa mga mangingisdang Pinoy. Ang Baho de Masinloc pasok sa EEZ ng Pilipinas. Hindi na nakahabol kanina itong China Coast Guard Ship 3104 kaya ito naman ngayong PLA Navy 164 ang humahabol sa amin at bukang harangan yung paglapit namin sa Baho de Masinloc. Kita naman kung gaano matindi ang armas itong PLA Navy 164. Meron itong gunting gun at meron itong kanyon sa harap. Nang hindi maharangan ng BRP Suluan, nagbukas na ng water cannon ng Coast Guard ship ng China habang pilit kaming hinahabol. Makikita sa mapang ito ng aming dinaanan, ilang beses lumiko at nagpaikot-ikot ang BRP Suluan para maiwasan ang dalawang barko ng China. 10 kilometro bago kami makarating sa Baho de Masinloc, mas naging agresibo na ang dalawang dayuhang barko. Sa isang punto, ilang beses na silang muntik magbanggaan. Hanggang sa mangyari na ang hindi inaasahan. Nakatuon ang aming pansin sa papalapit na barko ng Chinese Coast Guard nang bigla na lang sumulpot ang dambuhalang barko ng Chinese Navy at humarang sa dinaraanan ng Chinese Coast Guard. And there was a miscalculation on the part of the PLA Navy when it did a very sharp turn, siya yung bumangga, no, sa China Coast Guard vessel. Sa lakas ng impact, halos tumagilid ang CCG 3104. Sa anggulong ito nakuha mula sa aking 360 camera, makikitang ang BRP Suluan ang matutumbok sana ng Chinese naval ship. Mabilis lang nakalagpas ang barko ng Philippine Coast Guard, kaya mga barko ng China ang nagbanggaan. Makikita sa wasak ng uso ng CCG 3104 kung gaano kalakas ang pagbangga nito. Ang mga Chinese Coast Guard personnel na nasa harap ng barko segundo bago ang banggaan nawala na sa deck. Hindi pa tiyak sa ngayon kung may nasaktang mga Chinese national. Ang PCG, niradyohan ng Chinese Coast Guard para tumulong. This is BRP Suluan 4406. This is the Philippine Coast Guard vessel. Should you need any assistance, we have medical personnel on board. Should you need any assistance, we have medical personnel on board. I repeat, should you need any assistance, we are willing to provide assistance. Over. Hindi sumagot ang barko ng China Coast Guard. Ang Chinese naval ship naman, lalo pang naging agresibo sa paghabol. Ilang beses nitong pilit abutin ang likurang bahagi ng BRP Suluan at nagmamaniobrang tila mambabangga.
Palayo na kami ngayon sa bahagi ng Baho de Masinloc at papunta na sa direksyon ng Zambales. Pero ngayon talagang mabilis pa rin yung takbo nitong PLA Navy at pilit kaming hinahabol. Pabalangan itong crew ng BRP Suluan ay posibleng gusto na talaga kaming banggain itong PLA Navy. Matapos nga yung aksidente nila dun sa kanyang kasamahang China Coast Guard. Bumagal din kalaunan ng takbo ng Chinese Navy kaya ang crew ng BRP Suluan nakahinga na ng maluwag. Dito na nakita ng kapitan ng BRP Suluan na tinamaan din pala ang kanyang barko sa nangyaring banggaan. Kung makikita itong flagpole ng BRP Suluan, bumaluktot ito. Matapos dumikit at bumangga rin dito yung barko ng PLA Navy. Ito yun nung mangyari, yung bangga nila nung China Coast Guard. So ganun kalapit itong tatlong barko. Bumangga yung China Coast Guard doon sa PLA Navy at ito namang PLA Navy ay dumikit dito sa barko ng Philippine Coast Guard at bumangga nga at tinamaan itong flagpole. Sa ngayon ay nag-disengage na itong barko ng PLA Navy at medyo lumayo na ng konti sa amin pero sumusunod pa rin dito sa aming sinasakyan habang kami ay palayo ng Baho de Masinloc. Narito ko ngayon dito sa likurang bahagi ng BRP Suluan at makikita rin ito sa aking likuran. Itong damage na natamon itong barkong ating sinasakyan noong bumangga rito yung barko ng PLA Navy. Ito lamang yung damage na natamon itong barko. Pero kung hindi daw dahil sa excellent na seamanship nitong barko ayon mismo sa PCG, ay posibleng mas matindi pa yung nangyari dito sa barkong ating sinasakyan at posibleng pagbulan pa ng mas malalang insidente. Yan ang latest mula dito sa BRP Suluan. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Binuntutan at binomba rin ng tubig ng China Coast Guard ang mga sasakyang pandagat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR sa Baho de Masinloc. Nakatutok live si Bam Alegre. Bam! Vicky, sa ating likuran makikita ninyo yung mga mangingisda at yung kanilang bangka na natulungan ng resupply mission ng BIFAR. Dito yan sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Nang datna ng routine maritime patrol ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources pasado alas 6 ng umaga, ang Baho de Masinloc nakapalibot na sa bahura ang hindi bababa sa 25 barko ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia vessel. Maya-maya pa nagsagawa ng radio challenge ang China. This is China Coast Guard Safety Level 6. We are conducting a routine patrol in accordance with the law in the waters of Huangya Island of the People's Republic of China. Agad ding sumagot ang BIFAR. You must take leave of our route and are reminded of your obligation for safe conduct by the 1972 International Regulation Preventing Collision at Sea and the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. Bandang alas 8 ng umaga, nag-shadowing na ang China Coast Guard Vessel 3306 sa gilid ng sinasakyan nating Multi-Mission Offshore Vessel o MMOV na Datu Bangkaya. 19 nautical miles ang layo natin mula sa Baho de Masinloc. Kanina, itong China Coast Guard 3306 ay nasa may gilid lang natin. Pero ngayon ito ay nagmaneuver na papunta sa ating gawing harapan. Sa di kalayuan, binugahan na rin ang tubig ng China Coast Guard ang isa pang partner MMOV ng BIFAR na Datu Sumkat. At matapos ang ilang saglit, nagtangka na rin silang i-water cannon ang barko namin. 17 nautical miles ang layo natin mula sa Baho de Masinloc. Pero ngayon pa lang ay narito na itong China Coast Guard 3306 at kasalukuyang nagsasagawa ng pag-water cannon sa atin na tila ba hudyat na tayo ay wag lumapit pa dito sa Scarborough Shoal. Iniikutan ng China Coast Guard ang BIFAR vessel habang nagwo-water cannon pero halos di naman ito umabot sa BIFAR vessel. Hinarangan at sinusundan din nito ang mga BIFAR vessel lalo na nung lumalapit na sa Baho de Masinloc. Sa kabila ng mga harassment na ito, idiniretso ng BIFAR at Philippine Coast Guard ang Kadiwa mission. Tinagpo nila ang mga mangingisda sa palibot ng Baho de Masinloc para sa isang resupply mission. Namahagi sila ng bigas, tubig inumin, grocery packs, gamot at diesel. Mahalagang ayuda na raw ito lalo't halos di sila mga pangisda sa lugar dahil sa presence ng China sa Baho de Masinloc. The Coast Guard vessels BRP Teresa Magbanwa and BRP Suluan are still in the vicinity of Baho de Masinloc at namimigay ng ayuda sa ating mga mangingisdang Pilipino. We're actually right now ongoing ang pagdidistribute natin ng fuel subsidy
and even fuel, ice, no? Para mas mapatagal ang operation ng ating mga mines ng Pilipinas. Napakalaking tulong po nito sa amin dahil po sa magkakaroon po kami ng kaunting bawas na gastos sa aming bangka. Hindi po kami makakilos na malayong maigi at gawa ng nandyan nga po sila parang harang. Kaya hindi po kami makakilos masyado. Ayon sa desisyon ng Arbitral Tribunal noong 2016, isang traditional fishing ground ng Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc na nasa loob ng 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas. Sa isang pahayag, sinabi ni Gan Yu, spokesman ng China Coast Guard, na hindi raw pinansin ng Pilipinas ang mga babala nila, kaya nagsagawa sila ng mga hakbang para i-expel daw ang mga barko ng Pilipinas dahil teritoryo raw ng China ang Scarborough Shoal. Alinsunod naman sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands noong 2016, wala raw legal basis ang 9-dash line na ginagamit ng China para angkinin ang West Philippine Sea. Vicky, magdidilim na pero tanaw pa rin natin ang hindi bababa sa 4 na barko ng China Coast Guard na nagmapatsyag sa ating posisyon. Live mula rito sa West Philippine Sea para sa GMA Integrated News, Bam Alegre, nakatutok 24 oras. Maraming salamat sa iyo, Bam Alegre. Hindi manghahamon, pero hindi rin uurong ang Pilipinas sa pagtatanggol ito sa sarili. Yan ay diniin ng Pangulo sa gitna ng bagong panghaharas ng China sa West Philippine Sea. Nakatutok si Mari Zumali. Sa gitna ng panibagong panghaharas ng Chinese Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas, nanindigan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi uurong ang Pilipinas sa pagtatanggol sa ating bansa. We have never instructed any of our vessels to back out. We have a duty to perform, and that is to defend the country. So no, we never back down. Pero hindi rin naman daw tayo naghahamon ayon sa Pangulo. We do not intensify our operations, we just respond. Hindi naman tayo aggressive eh. Ano lang tayo, dumidepensa lang tayo. Wala tayong interes na pasukin kahit sino, napuntahan kahit sino, sugurin kahit sino. But we have to do this because we are under threat. We are forced to do this. We do not want to do this. We are forced to do this. We will stop doing it when the threat stop. Tigil na yung mga threat. We can all sit more safely at home. Kung tutuusin ayon sa Pangulo, wala raw Pilipinong gustong magkagyera, kahit sundalo o Coast Guard pa raw. Ginagampanan lang daw nila ang kanilang sinumpaang tungkulin. Sa isang pahayag, nanindigan naman ang Department of National Defense para sa Philippine Coast Guard sa harap ng malupit at walang saysay raw na kilos ng China sa West Philippine Sea. Sabi ng DND, hindi tayo pasisiil. Ikinagulat din ng Pangulo ang paghahain ng China ng matinding protesta matapos ang pahayag ni Marcos na madadamay ang Pilipinas kung magkakaroon ng komprontasyon ng China at Amerika dahil sa Taiwan. I'm a little bit perplexed why it would be characterized as such, as playing with fire. I don't know what they're talking about. Playing with fire? I was just stating facts. We do not want to go to war. But I think if there is a war over Taiwan, we will be drawn. Hihilain tayo sa aya't gusto natin. Kicking and screaming. I hope it doesn't happen. I hope it doesn't. And I think because of the narrative coming out about playing with fire and being provocative and all of that, kaya nagka-increase ng activity doon sa West Philippine Sea.